Skog, pasok. Nasaan yung dump truck na malaki? Para isampa natin yung mga naka-obstruction dito. Pero, please be considerate kasi kami lang dito na bigla kami. Pag humihingi po kayo ng konsiderasyon, you should be toned down. Hindi po kayo nakikipagsigawan sa authority po. Ito yung lagi nakiklearing na Kalabawan. So sa mga oras na ito, 8 ng umaga. So wala yung mga dating naaabutan dito ng mga lamesa sa kalsada. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay November 28, 2025 at sa oras na 8 ng umaga. Nandito ngayon ang Special Operations Group ng MMDA sa pamumuno ni Sir Gabriel Go. Dito sa may Meriam Defensor Santiago or dating Agham. So ito yung palabas ng Quezon Avenue. Yan. Tapos yung pagkapakaliwa, palabas yan ng EDSA. At ito naman sa kabila, ang labas niyan sa may East Avenue. Ito naman, yung hinahatak, nakatapat mismo sa no parking sign. Pati yung tricycle, ayun yung tinitikitan doon, nasa tapat din ng no parking sign. Sakop tayo ng Quezon City ha. Dumating na yung may-ari ng sasakyan. Yun nga lang, ito na, nakasampa na. Tad-tad yung no parking sign dito. Oh, sunod-sunod. After natin sa may Meriam Defensor Santiago, ito rin ang isang nirereklamo dito sa may Naya South, palabas ng EDSA. Ang mga bus dito nakapila na. Oh, ibig sabihin nagwe-waiting. Dapat daw dito ayon sa mga enforcer, pick and drop. Ibig sabihin, 3 lang doon sa bungad. Pagka napuno na, aalis na. Hindi yung nakapilang katulad nito. Dahil magkukos talaga ito ng traffic. Hanggang doon yan sa dulo or sa may unahan sa bungad ng palabas ng EDSA. Kanya-kanya ng ticket yung mga enforcer hanggang dito sa unahan. Araw-araw yan sir, araw-araw yan sir. Serap na kami dito. Ayan, tiga Naya South. Ito, may nakalagay na no parking sign dito. Hello po, good morning. Ayan. So dapat dito lang sila sa unahan, mga 2 or 3. Hindi katulad ng ganun, nakapila. So yun ang mga nirereklamo. So ayon dito sa mga sila kuya, mamahala dito, dapat ilang bus? 4 ano? 3 minuto lang po. Ayon, pick and drop. Opo. Maraming salamat sir ha. Thank you po. Yun, tingnan nyo, mahawan dito. Ito na EDSA. After natin sa may EDSA, sa may Naya South, nandito na tayo ngayon sa may Biglang Awa at part ng Caloocan. At ngayon, dito magsisimula yung clearing operation sa may Katleya. At marami pang mga kalsadang papasadahan ngayong araw. At lahat ng mga papasadahang kalsada ay puro reklamo regarding sa mga illegal parking. Dahan-dahan ka sa susunod
Ano yun nga, ba't ang tulin yan? Ang sikip ng kalsada, tapos ganun magpatakbo. Sinabihan ko na dito eh. Reggie, ano yun mo nga? Tawagin mo yung driver na yan. Ayon sa MMDA, kaliwat kanan matitikitan, walang one-side parking dito. Kasasabi ko lang sa'yo, mag-ingat ka. Dire-diretso ka, masikip yung kalsada, busina ka ng busina. May emergency ka ba? Sir, hinabol ko na po yung ano kasi. Tapos di ka pa naka-seatbelt mula kanina. Yun sir, inalis ko na po. Tensya na po. Reckless yung ginagawa mo. Sinabihan na kita na mag-ingat ka. Ginawa mo dire-diretso ka pa rin. Habot na lang po sir yung ano. May dala bang lisensya? Meron po sir. Mag-ingat kayo, masikip yung kalsada. Skog, pasok! Nasaan yung dump truck na malaki? Para isampa natin yung mga naka-obstruction dito. Oo, pakipo-overtake nyo dahil ang daming kalat dito para maisampa natin. Masasabi niyo sa record dito sa kaliwa ng yung Santeya. Mayroon isang apat ang gulong dito. Morning. Bungad pa lang, ito na yung Barangay 96, Zone 9. So magmula doon sa pinanggalingan natin ng mga pinagtitikitan ng mga sasakyan, pagtawid dito sa may Biglang Awa, dito rin. Marami rin mga pinagtitikitan dito. Hindi lang mga motorsiklo, meron ding 4 na gulong. Pakihatak yung dump truck. Pakihatak yung dump truck. Sir Gab, good morning. Morning. Ito ngayon yung truck ng Skog. Laki. Unang tanong ko na po, lahat po kayan sa barangay? Kasi nagkaroon kami ng kagabi. Ganito, palagyan na lang po ba? Itong mga kiniklear dito, harap mismo ng barangay. Yung mga nasa kalsada, prioritized kalsada. Ay, siya po yun. Ay, hello po. Thank you! Oh, ayan. Hello. Oh, Oh, ayan. Sira na yan. Nasakop na nila yung bangketa. Saka ito yung mga halaman dito mismo sa barangay. Kaya nga eh. Pakuha nyo na yan. Mukhang wala na rin. Tambak na rin yan. Ay, yung barangay pala mismo nakapatong sa sidewalk. Ayan, mayroon na palang hinahatak. Hindi nahanapan ako sa akin. Salamat po. Ayos. Thank you. Okay to, automatic yung ano. Yung Oo. Itong kotse na ito, may kita 10 minuto na daw. Wala pa yung may-ari. So malamang after nitong mahatak, ito yung susunod na hatakin. Yung Stoltensberg ba yun? Nasaan yun? Oo. Sige, sige. Wala ka na sa barangay but I'm not up. Okay lang po. Ano ho, ang salamat po at susunod po kami. Opo. Kaya lang, may konting consideration naman po na katulad dito na medyo mag-aalis ng kano naman ho yung iaano namin. Wala pong ayun po. Masaya ho kami dito. Yung po ang wala po kasi mag-aalis. Hindi, nandun kasi yung isang sasakyan, inano nila. Kaya nga ito nakaabang ako. Kung pwede nga lang naman kasi malaki wala kami perang pang Pero yun nga po, wala po mag-aalis. Hindi ho, ayun na yung dami susi kasi Yun lang. di ba pwedeng maghintay lang naman ng ilang 5 minutes lang po ang binibigay namin. saan ho, kung sakali ho, saan ho ito? Sumana Marikina po. Pupunta pa kami ng Opo. Marikina. Yung aberya na nakakuha. Ganito na lang po. Sige po, I accept that na aberya po sa inyo, pero ibabalik ko po sa inyo.
aberya rin po sa ibang gumagamit ng kalsada na naka-illegal park po kayo for how many years already. Na wala naman po kayong any ordinance or allowed allowed by a virtue of a resolution na pwede kayo mag-park sa kalsada. Saka sana po maisip nyo rin po, pag worst comes to worst, nagkaroon ng emergency, kabila ng parking. Kap? Guarantee rin na ibabalik sa amin because kung kami pa, upgrade na po sa amin yan ang kukunin. Makukuha nyo po talaga yun. Wala po kami ito na bigla. Coordinated naman po sa barangay kanina. Oo, nag-coordinate naman po kami. No, ang i-ano nyo lang sa akin na hindi kami mamogrema dahil Madali lang po makuha yan as long as you have the ORCR. Ayoko yung kung sino-sino tinuturo. Ay. Now this is right time being a senior. Now ito karapatan namin because this is the first time nangyari sa lugar namin. But I don't know. Ayan po si Kap, pinirmahan po, napirmahan po niya. Yes. Napipinirmahan po. Responsibility, but Opo. we would for everyone. Pero please be considerate kasi kami lang dito nabigla kami. Pag humihingi po kayo ng konsiderasyon, you should be toned down. Hindi po kayo nakikipagsigawan sa authority po. You cannot Even though as senior, you are not exempted from it. Yung ano sa amin lang. Kap, itong bahay na to po, ito lang po nakikita kong encroaching the sidewalk po. Yung gate. Paano po yan? Pa-abisuhan ko lang. How long po ang ibibigay nating time frame para matanggal po yan? Kasi inobserbahan ko po, yung iba, makeshift extension, ito lang po naka-permanent. Sige sir. Sensya na po mama, hindi kami pupunta dito if nobody filed the complaint. Yes, we know it, but we have to Opo. follow them. Pero kayo naman, hihingi lang naman. Yun nga po binibigay namin konsiderasyon. Kung kanina na nakapagbigay kayo ng lisensya, someone will be able to remove the vehicle, ticket, alis. Ganun lang po yun. So ang guarantee lang po namin. You will be able to on our retrieve the part, car. Saan, paano namin makukuha ito? Sino dapat lapitan? Because Wala po kayong dapat lapitan, may papel po yan. Official paper which indicates kung ano po ang lalapitan nyo doon, ibibigay nyo lang po yung papel. You have to present the ORCR of the vehicle, valid driver's license kung sino man po ang magmamaneho pa uwi. If he is the owner, the registered owner, ID lang, lisensya. If he is not the registered owner, kailangan po ng authorization letter from the registered owner. Meron po talaga. Wag naman yung masyadong ano. Doon na, yes, okay. Kasalanan namin. Yung towing fee po, pwede naman po kausapin ang impounding area namin. Mabait po ang mga tao doon, nagbibigay po ng consideration at discount naman po. So from here, dadalhin nyo doon Opo. sa Marikina. Opo. Hindi kayo mag-sosoli sa amin? Ay, hindi po. Unless kakausapin niyo po ang tow truck na ibalik dito, pero that will be a transaction between the towing company, not us. Ano na po yun? Personal transaction na po niyo yun. Pero bakit niyo pa po ipapatow pabalik? Kung may driver naman po, maneho na lang niya pabalik. Lesser the fee. Opo. Meron kayo May papel po. Yes, kumpleto po. Yes. Kasi parang sabay-sabay na. Kumpleto po, kumpleto. Mayroon pong impounding notice. Ando po ang detalye, sino pong enforcer, sinong tow truck, time, where it was apprehended, kumpleto po lahat. Even the contact number of the representatives ng towing. So, should be the driver para hindi na. Pero how long will it take? Saglit lang. Kung may driver po kayo ngayon, pwede nga siyang sumama eh. Mabilis lang. Pero babayad na talaga kami. Opo. Pero pwede nyo kausapin. Oo naman ho. Doon na lang po tayo humingi ng ano. Kayo po yung sa... Ako po si Gabriel Go. Nice meeting you and thank you for taking your time. It's considered as mabuhay lane. It's not a mabuhay lane. It's not a mabuhay lane, kaya nga po may complaint, nag-coordinate kami sa barangay. Yeah, oo, alam Opo. namin. That's why inauthorize naman ni CAP ng barangay and they confirm na wala pong parking ordinances. Kasi kung meron po, re-respetuhin namin yung parking ordinance. Eh sabi nga ni CAP, wala eh. So I leave it to chairman para bigyan ko siya siguro ng a week. Ganito po yan. Pag mabuhay lanes, alternate routes, major roads, no parking talaga yan. Ngayon, ang barangay roads, unless there is a complaint, hindi namin pinapasok basta-basta. So like for example, sabi nyo ngayon, first time. Kasi there is a complaint. So once na may nag-complain, yun na yung magiging basis ng follow-up operations also. So meaning, like ngayon, nag-usap kami ni Cap, sabi niya, 1 linggo, babalikan ko yan next week. So whatever na maabutan namin, ganun pa rin. Yung harap ng barangay na yan, yung mga halaman na yan,
bibigyan ng 1 linggo para linisin niya mga, yan sa sidewalk na yan, pati yung sa kabila, kaliwat kanan, pati yon bibigyan ng 1 linggo, pati rin ito, hanggang doon. Yun, kinakausap pa ni Sir Gab. Kayo dito po, kasi tatanggalin po namin, maraming dapat na ano dyan. Opo, bigyan namin kayo ng 1 week to remove it. Sige, mga 1 week po. Opo. Sige po. Opo, 1 week po. Itong school na ito, sa gilid, yung nakita nyo kayo ng mga maraming motorsiklo, maraming natikitan at naisampa, ayan oh. Dito lahat galing yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yung naisampa dito. Pero yung iba natikitan at pinalis dahil nandito yung driver or may-ari. So karamihan daw dito, ang mga may-ari ay estudyante ng motorsiklong naisampa or natikitan. Ay. The president of the University of Caloocan Okay. City. May concern lang ako. Kasi mostly ng mga motor dito kasi dahil we don't have parking spaces inside. So most of our students talaga dito nagpapagsagilid. With ano naman yan, with the permission of the barangay. Okay, the question is, with the permission of the barangay, is there an ordinance? Well, to tell you honestly, As far as I know, wala. To tell you honestly, I do not know. Kasi Wala. bago lang ako dito. Hindi, wala daw. What can we do about it? Kasi I would suggest I suggest you talk to the barangay, enact a barangay resolution, submit it to the city to have it approved by the council if they will allow a one-side parking. Ang sabi ni chairman dito, meron daw silang pending one-side parking application. So baka pwede, since one street lang yan, unified, kung papayagan, left lang, right lang, or alternate, para at least unified kayo buong street. bawa lang sir. Magkano ba ang ano niya? Motor, flat rate 1,000. Saan mo kunin? Tumana Marikina. Malayo talaga. Bawa mga students. Anyway, sige, wala Sige, tayong magagawa. attorney, pasensya na ha? Thank you. Pasensya. Ito lang, I Alright. understand. Halika.